Si Logan ay nagising sa likod ng isang limo sa kalagitnaan ng gabi. Bumangon siya at nakita ang isang grupo ng Mexican gang na tinatangkang nakawin ang mga gulong ng limo. Kalmadong sinubukan ni Logan na makialam ngunit agad na pinaputukan siya ng isa sa mga miyembro ng gang gamit ang isang shotgun. Tumayo si Logan at ibinunyag ang kanyang mga klo. Tila sa kanyang bawat pagkilos ay may nararamdaman na siyang masakit. Nakipaglaban siya sa gang at nahihirapan na rin siyang talunin ang mga normal na tao ngunit nagawa niyang patayin ang karamihan bago tumakas ang iba. Si Logan ay nasa 170 taong gulang na ngayon at hindi na siya ang dating manlalaban. Ang kanyang superhuman healing ability ay nagkakaproblema at ang adamantium sa kanyang katawan ay unti-unti na siyang pinapatay. Dahil dito, sumasakit ang kanyang buong katawan at umuubo siya ng dugo paminsan-minsan. Si Logan ay nabubuhay na ngayon bilang driver ng isang limo service sa El Paso, Texas sa ilalim ng kanyang birth name na James Howlett. May dala rin siyang bala ng adamantium sakaling magpasya siyang wakasan ang lahat. Habang siya ay naghihintay ng kliyente sa isang libing, nilapitan siya ng isang babaeng nagngangalang Gabriela Lopez. Sinasabi nitong alam niya kung sino si Logan at humingi ng tulong sa kanya ngunit tinalikuran ito ni Logan. Si Gabriela ay nagmaneho paalis habang ang isang batang babae sa likurang upuan ay nakatitig kay Logan. Isang umaga, sumakay ang isang lalaki sa limo ni Logan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Donald Pierce. Tila marami siyang nalalaman tungkol kay Logan, sinasabing alam nito ang kanyang ginawang pagpatay sa mga miyembro ng gang at tinutukoy ang side job ni Logan bilang tagapag-alaga ni Charles Xavier sa timog ng hangganan. Sabi ni Donald, alam niyang nakipag-ugnayan kay Logan ng isang taong interesado siya at sinasabing gusto lang nito kung ano ang mayroon si Gabriela. Inabot niya kay Logan ang isang card at sinabing tumawag ito kapag nakita niyang muli si Gabriela. Mababasa sa card na si Donald ay isang Chief of Security ng Akali Transigen, isang biotechnological corporation. Galit na nagmaneho si Logan at tumungo sa Mexico sa isang inabandonang plant kung saan kasama niya ang isa pang mutant at isang albino psychic na si Caliban sa pag-aalaga kay Charles. Si Charles ay naging baldado at dumaranas ng isang degenerative na sakit sa utak na nagdudulot ng mga seizure. Dahil sa kanyang mutation, ang mga seizure ay nagbubunga ng nakakagulat na psionic blast. Pinaparalisa nito ang sinumang maaabot. Dapat mabigyan ito ni Logan ng isang espesyal na serum upang mapanatili si Charles sa ilalim ng kontrol. Ang mga dosis ay madalas na ang nagiging epekto sa kanya ay pagkalito at lalong tumatanda. Si Charles ay nasiraan ng loob mula nang mawala ang kanyang paaralan at kapwa X-Men noong nakaraan at sinabi na hinihintay na lamang ni Logan ang kanyang kamatayan. Nakipagtalo si Logan kay Caliban tungkol sa pagkuha ng sapat na gamot para kay Charles. Ipinaliwanag ni Caliban na mahirap alagaan si Charles, lalo na kapag si Logan ay hindi makipag-usap tungkol sa kanyang sariling mga pangangailangan at si Logan ay galit na umalis. Nang maglaon, nakatanggap siya ng abiso para sa 2 pasahero at nagmaneho papunta sa isang motel. Doon, muli niyang nadatnan si Gabriela kasama ang batang babae na ayon sa kanya ay ang kanyang 11 taong gulang na anak na babae na si Laura. Nag-aalok siya kay Logan ng $50,000 upang tulungan silang marating ang isang lugar na tinatawag na Eden, isang ruta papunta sa Canada. Tinanggap ni Logan ang isang sobre na may nakasulat na mga koordinasyon at $20,000 sa loob. Nag-aatubili na pumayag si Logan at umuwi muna para maghanda. Doon, sinabi niya kay Charles na ang pangarap nilang umalis at bumili ng bangka ay maaaring magkatotoo. Gayunpaman, nang bumalik siya sa motel, natuklasan niyang pinatay si Gabriela at nawawala si Laura. Kinuha ni Logan ang cellphone ni Gabriela at nalaman niya ang mensahe na nagsasabi na magmadali siya dahil natagpuan na sila. Umuwi si Logan na nanlulumo ngunit natigilan nang malaman na si Laura ay nagtago sa compartment ng kanyang limo. Si Charles ay nasa sabik na tinanggap ang batang babae at sinusubukang kumbinsihin si Logan na kailangan ng bata ang kanilang tulong. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay biglang dumating si Donald at hinahanap ang bata. Sinabi ni Logan na ang bata ay wala doon. Nang si Donald ay nagtangka na atakihin si Logan ay biglang naghagis ng tubo si Laura sa kanyang ulo, at ang kalaban ay bumulagta. Inutusan ni Logan si Caliban na itapon si Donald sa disyerto. Nagbihis ng husto si Caliban upang protektahan ang kanyang sensitibong balat mula sa araw at inilayo ang katawan ni Donald.
Ngunit si Donald ay agad na nagkamalay at saktong dumating naman ang isang grupo ng mga elite mula sa Transigen na tinatawag na River. Kinuha nila si Donald at binihag si Caliban. Balak ni Logan na itakas si Charles ngunit inabutan sila ng kalaban. Dumating ang mga River sa abandonadong plant at inutusan ni Donald ang 3 miyembro upang kunin ang bata. Pagpasok nila ay nakita nila si Laura na kalmadong kumakain ng isang mangkok ng cereal, habang naghihintay sa labas si Logan at ang iba pa. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng kaguluhan mula sa loob kabilang ang mga hiyawan at putok ng baril. Pagkatapos ay lumabas si Laura at inihagis ang ulo ng isa sa mga River sa harapan ni Donald. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at inilabas ang kanyang 2 adamantium claws mula sa kanyang kaliwat kanang kamay. Marahas na inaatake ng bata ang mga River. Natulala si Logan sa kanyang nakita at sa wakas ay tinulungan niya ang bata na lumaban. Sa dami ng kalaban ay tumakas si Logan kasama sina Charles at Laura. Si Caliban ay kinuha ng mga River at pinahirapan mula sa sikat ng araw para gamitin nito ang kanyang kapangyarihan para subaybayan ang 3. Hinihiling ni Logan na malaman kung sino si Laura at tumugon si Charles na katulad niya ito. Sinusuri ni Logan ang telepono ni Gabriela para sa mga pahiwatig at nakahanap ng isang video na nagpapakita na dati siyang nagtatrabaho sa Transigen sa Departamento ng Genetika. Gayunpaman, nalobat ang telepono bago matapos ang video. Huminto sila sa isang convenience store kung saan tinangka ng clerk na pigilan si Laura sa pagnanakaw ng ilang chips at salaming pang-araw, ngunit madali niya itong pinabagsak at muntik nang atakihin ng claw. Mabuti na lamang ay napigilan ito ni Logan. Pagkatapos ay kumuha siya ng charger ng telepono at tabako bago sila umalis. Nang gabing iyon, nang na-charge ang telepono ay ipinagpatuloy ni Logan na panoorin ang video ni Gabriela. Naidokumento niya ang kanyang tungkulin bilang isang nurse sa genetic experimentation ng mga bagong mutant na bata sa pangunguna ni Dr. Xander Rice na may layuning gawing mga super soldier. Gamit ang DNA mula sa mga kilalang mutant, karamihan sa kanila ay namatay na. Ang mga bata ay ipinaglihi at ipinanganak ng hindi kilalang mga ina. Ang mga bata kabilang si Laura ay tinawag na X-23 at pinalaki sila sa ilalim ng malupit na mga kondisyon. Ang eksperimental ay itinuring na isang pagkabigo dahil sa katotohanan na ang mga bata ay napapanatili ang labis na emosyon at madalas na tumanggi na sundin ang mga utos. Sa pagpapakilala ng X-24, napagpasyahan na ang mga bata ay wawakasan. Dahil hindi nais ni Gabriela na panoorin na lamang ang mga bata na pinapatay ay tumulong siya na ayusin ang pagtakas. Ang lokasyon ng Eden ay itinalaga bilang isang ligtas na lugar at ang mga bata ay mamuhay ng malaya. Sa mga huling sandali ng video, inamin ni Gabriela na hindi siya ang ina ni Laura ngunit itinuturing niya ang mga bata bilang mga tunay na anak. Sa pakiusap kay Logan, humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling nito tungkol sa kabuuang bayad sa kanya ngunit umaasa ang babae na bilang biolohikal na ama ng bata, iingatan niya ito. Pumasok ang 3 sa Oklahoma City at tumuloy sa isang hotel, kung saan natuklasan ni Logan na nagbabasa si Laura ng X-Men comic book. Nalaman niya na ang mga coordinates sa Eden ay kasama sa aklat at kumbinsido na ang buong paglalakbay ay isang pagkukunwari. Galit na hinarap niya si Laura sa paghamak kay Xavier, at sinabi na ang mga kwentong X-Men na binabasa niya ay pinagpapantasyahan at ang Eden ay hindi umiiral. Iniwan ni Logan sina Charles at Laura sa kanilang silid at bumaba kung saan nakita niyang nasundan sila ng mga River. Biglang tumigil ang lahat at napagtanto ni Logan na si Charles ay dumaranas ng panibagong seizure. Siya lamang ang bahagyang lumaban sa mga epekto at pinipilit na makabalik sa silid. Doon, natagpuan na ng ilan sa mga River sina Laura at Charles. Pinatay silang lahat ni Logan at pagkatapos ay tinurok kay Charles ang kanyang serum, at bumalik sa normal ang sitwasyon. Pagkatapos ay agad na tumakas ang 3 gamit ang isang bagong sasakyan. Ilang sandali pa ay halos mabangga sila ng isang freight truck at pagkatapos ay lumihis para maiwasan ng isang pick-up na humahakot ng trailer na puno ng mga kabayo. Kinumbinsi ni Charles si Logan na tumulong at ginagamit ang kanyang telepatikong kapangyarihan upang maibalik ang mga kabayo. Ipinakilala ng driver ang kanyang sarili bilang si Will Munson na sinamahan ng kanyang asawang si Catherine at anak na si Nate. Pagkatapos ay tinulungan ni Logan na itulak ang kanilang pick-up mula sa isang kanal. Inalok sila ni Catherine at ang kanyang pamilya na maghapunan na ikinagagalak namang tinanggap ni Charles.
Sabik na umalis kaagad si Logan pagkatapos ng hapunan, ngunit inalok sila ni Catherine na magpalipas ng gabi dahil gabi na. Sumang-ayon lamang si Logan alang-alang kay Charles at dinala ito sa itaas na silid. Nang makita na ang kanilang supply ng tubig ay pinakialaman, lumabas si Will upang ito ay suriin at sumama naman si Logan. Nahanap at inayos nila ang pagtagas sa di kalayuan, at pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng gang na pinamumunuan ng isang lalaking nagmamay-ari ng lupa. Hinaharas niya si Will na sinasabing tipid ito sa mga pagbabayad, ngunit agad na inagaw ni Logan ang rifle nito at hinampas sa mukha. Pagkatapos ay binali ang rifle sa kanyang tuhod na ikinatakot ng grupong iyon. Pagbalik sa bahay, nakahiga si Charles sa kama at naramdaman niyang pumasok si Logan sa silid. Maluha-luha siyang nagsusumamo sa kanya na pagtiyagaan si Laura na natutulog sa sahig sa tabi niya. Nagpahayag ng panghihinayang at pagsisisi sa nangyari noong 1 taon. Ipinahihiwatig na si Charles ay dumanas ng matinding seizure sa kanyang paaralan sa Westchester na nagresulta sa pagkamatay ng karamihan sa X-Men. Humingi siya ng tawad ngunit itinulak ni Logan ang kanyang mga claw sa dibdib ni Charles. Agad na umatake si Laura para ipagtanggol si Charles. Lumabas na ang umatake ay isang walang isip at walang awa na clone ni Logan na tinatawag na X-24. Dinukot ng mutant si Laura at pinatay sina Nate at Catherine. Sa pagbabalik, hindi rin nakaligtas si Will sa clone ng X-24 at si Logan ay nagmamadaling umakyat upang kunin si Charles na malubhang nasugatan. Inaalaw ni Logan ang matanda na sinasabing hindi siya iyon. Sa labas, naghihintay ang mga River kasama sina Donald at Dr. Xander Rice habang si Caliban ay nakakulong sa isang surveillance van. Nilayon ng grupo na umaabuso kay Will na salakayin ito sa bahay bilang pagganti sa kanilang kahihiyan, ngunit pinatay silang lahat ng X-24. Pinahiga ni Logan si Charles sa kama ng isang pickup truck at binibigkas ni Charles ang pangalan ng kanilang bangka at siya ay namatay. Si Logan ay muling nawalan at galit na nilabanan si X-24. Samantala, kumuha si Caliban ng 2 granada ng mga bumihag sa kanya at binubulong ang pariralang minsang sinabi sa kanya ng kanyang ina, mag-ingat sa liwanag. Sumabog ang van at tumilapon si Donald habang si Dr. Xander Rice ay nakatakas. Halos madaig si Logan ng X-24 hanggang sa binangga ni Will ang mutant gamit ang kanyang truck at natusok sa ilang kagamitan sa bukid. Binaril ni Will ang X-24 ng ilang beses gamit ang isang shotgun at pagkatapos ay itinutok ang baril kay Logan. Hindi na pumutok ang baril at si Will ay bumulagta. Nabawi ni Logan si Laura at dinala siya pati na rin ang katawan ni Charles at nagmaneho palayo. Kinaumagahan, inasikaso ni Dr. Xander Rice at ng kanyang mga tauhan si X-24 at tinurukan ng serum para tulungan itong gumaling. Samantala, inilibing ni Logan si Charles sa isang kakahuyan habang pinagmamasdan ito ni Laura. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanilang sasakyan at sinimulan itong paghahampasin sa galit hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Maya-maya, nagising si Logan sa isang klinik. Sinabi ng doktor kay Logan na alam niyang isa siyang mutant at gusto niyang tulungan ito. Nalaman ng doktor na pinapatay siya ng adamantium sa kanyang katawan. Tumanggi si Logan at umalis kasama si Laura. Nanghihinayang na nagpasalamat ito sa bata at sa wakas ay tumugon si Laura nang walang anuman sa wikang Espanyol. Naguguluhan si Logan kung bakit ngayon lang ito nagsalita, at sinimulan ni Laura na banggitin sa Espanyol ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan mula sa Transigen. Sinabi niya kay Logan na dapat silang makipagkita sa kanila sa Eden at nagpumilit ang bata. Sa huli ay pumayag din si Logan ngunit ito ay upang patunayan lamang na walang Eden na umiiral. Ang dalawa ay halos hindi nakarating dahil si Logan ay muling nawalan ng malay, kaya't si Laura ay kailangang magmaneho upang marating ang lokasyon. Sa isang bangin, may ibinaba na elevator para kay Logan para makaakyat sila at sa wakas ay nakapagpahinga na sila ni Laura kasama ang mga natitirang bata sa pangunguna ni Richter. Pinagtripan ng mga bata si Logan sa pamamagitan ng pag-ahit ng kanyang balbas habang ito ay natutulog upang ito ay magmukhang bata, ngunit si Logan ay hindi natuwa. Binigyan ni Richter si Logan ng serum na ginamit sa kanila sa Transigen para tulungan siyang muling sumigla at gumaling, ngunit binalaan niya si Logan na huwag itong gamitin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni Logan kay Laura na ginawa niya ang kanyang trabaho sa paghahatid sa kanya sa Eden, at emosyonal na ipinaliwanag na ang lahat ng kanyang pinahahalagahan ay namatay at mas mabuting umalis na siya. Tumugon si Laura na dapat ay umayos ito kung gayon. Sa umaga,
Wala ang mga bata sa paligid at aalis na si Logan, ngunit nakita niyang nakarating doon ang mga River, at sinusundan ang mga bata. Tumakbo si Logan para harangin sila habang isa-isang dinadampot ng mga River ang mga bata. Ginagamit ng mga bata ang kanilang kapangyarihan, ngunit sobrang dami ng mga kalaban. Itinurok ni Logan sa kanyang leeg ang isang bote ng healing agent na ibinigay ni Richter. Pagkatapos ay nagtulungan sila ni Laura at pinatay nila ang karamihan sa mga River. Hanggang sa napansin ni Laura na tila muling nanghina si Logan, ngunit nagamit na niya lahat ang healing agent. Pagkatapos ay hinarap nito si Dr. Xander Rice na ngayon ay hawak ang mga bata maliban kay Laura. Inamin ni Dr. Xander Rice ang pananagutan sa pagkalipol ng mga mutant dahil sa isang virus na binuo ng Transigen na lumason sa mga supply ng pagkain. Nang marinig ito, agad na binaril siya ni Logan sa leeg at hinabol si Donald. Gayunpaman, ang X-24 ay pinakawalan at muling nilalabanan ni Logan ang kanyang clone. Nakipagtulungan ang mga bata sa kanya upang labanan ang kumokontrol kay X-24 na si Donald. Ginamit ang kanilang mga kapangyarihan sa pagkuryente, pagyeyelo, at pagmamanipula ng halaman upang patayin siya. Habang humihina ang healing agent sa katawan ni Logan, dinaig siya ng kanyang clone hanggang sa tuluyang tinurok ng X-24 si Logan sa isang sanga ng puno. Pagkatapos ay ginamit ni Laura ang bala ng adamantium na dala-dala ni Logan upang barilin ang X-24 sa ulo. Tumakbo siya papunta kay Logan at pinutol niya ang sanga na tumusok sa katawan nito, ngunit hindi naghihilom ang mga sugat ni Logan. Maluhaluhang sinabi ni Logan kay Laura na tumakbo kasama ang iba at sila ay malaya na. Umiiyak ang bata at tinawag siyang ama. Sumagot si Logan na ganito pala ang pakiramdam, at ito na ang kanyang huling salita. Inilibing ng mga bata si Logan at naglagay ng krus sa libingan. Ang mga bata pagkatapos ay umalis, ang kanilang kinabukasan ay walang katiyakan ngunit nagkaroon sila ng kalayaan. Naisip ni Laura na gawing patagilid ang krus sa libingan ni Logan para magmukhang X. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!